Kailan niya pinadala? Ano ba yung hawak mong papel? Ay, alam nyo, para sa payong kapatid natin, meron nga nagpadala ng sulat sa atin. Babasahin ko ha. Dear Bus Driver Manuel, kung alam mo lang po, sobrang nahihirapan na ako. Hindi ko na malakad ang kaliwang paa ko. Kapag dadalaw sina mama at papa ko, kahit hindi pa nila pinapakita, ramdam ko bilang anak nila yung sakit na nararamdaman nila. Walang-wala na po kami. Ang pera ni na mama at papa napunta sa mga gamot na dapat ikaw ang gumagastos. Sobrang sama ng loob ko dahil hindi kayo tumupad sa usapan. Nakakapagtrabaho ka, pero ang magulang ko, hindi. Grabe naman yun. Ramdam ko yung sakit at galit ng sumulat na yan. Sulat mo yan ng batang si Heart Janela? Oo, yung nasagasaan ng bus na pagkatapos magbigay ng driver ng 5,000, dead man na daw yung kumpanya. Tsaka nakalimang operasyon na. So, paano yung gastusin? Alam nyo, ayun nga yung tanong ngayon kung meron bang pananagutan yung bus company na nakasagasa kay Heart Janela. Tito Boy, Tito Boy. Ano po bang sagot? Ito boy, ikaw na yan. Narito po para humingi ng payong kapatid, si Gemma. Gemma, unang-una, okay naman yung recovery ng iyong anak? Opo, kuya. At saka yung driver nung Opo, kuya. bike. Okay. Sige. Pakiulit mo lang yung nangyari para maintindihan din ng ating viewers, di ba? Inutusan ko po siya kasi naubusan po kami ng paninda. Tapos sabi ko, bakit ang tagal po yung anak kong bumalik? Na yung kapitbahay po namin, sabi po niya, Gemma, puntahan mo yung anak mo doon kasi nabangga. Nakita daw yung anak ko na nasa ilalim na po ng bus po. Nakita ko po, nandun pa nang kinukuha po sa ilalim ng bus. Tinakbo nila sa QMMC po. So, kailan kayo nagkaharap ni Manuel at saka yung representante ng bus liner? Nag-usap po kami sa District 3 po, sa may MMDA po, Sa sa police? Katipunan. Opo. Sabi po ng police, makipagsettle na lang daw po kami dahil wala naman daw po kaming pambayad sa ospital. Kaya ang sabi nung inspector po nila, gawaat po tayo ng kasulatan. Yun po ang sabi niya. Ako naman po, pumayag naman po ako na gumawa po kami ng kasulatan na sila lahat po ang maggagastos hanggang sa pagaling po. Pero wala naman po silang kundi yung binigay lang po nila sa amin na 5,000 nung pagpasok lang po sa ward. So, hanggang ngayon, ang naibibigay pa lamang? Wala po, yun pa rin po yung 5,000 lamang? Opo. At saka ang pumirma doon sa agreement ay si Manuel, Manuel, yung opo. driver. Dito, opo. So, nung nasa ospital na, doon kayo nakipag-usap or the next day Kinabukasan pa po. Pero the day before pa lang may police report na. Si Kuya Alvin po ang isa po ng police report po. Si Alvin ay ang nagmamaneho ng e-bike opo, na tito. sinasakyan ni Heart. Opo, tito. And then yung may-ari ng bus, never or nakipag-usap sa'yo later on? Wala po. Pasensya ka na, maraming tanong ha, kasi nga yung batas ay klaro, pero kung paano to i-apply ay depende din sa mga pangyayari o yung mga facts, di ba? Nakapag-attempt na kayong makipag-usap sa kumpanya, hindi pa? Nagpunta po kami August 7 po. Ang nakausap ko po doon si Sir Chavez po. Sabi po niya, bukas dalhin mo yung mga initial billing, yung mga resibo, kasi i-reimburse daw po yun sa kumpanya. So kinabukasan po, dinala po namin kasama ko ang barangay 2A na pumunta po doon. Pinasa po namin yon. Sabi ko, kasi nagdemand po kami kasi kailangan po ng dugo po yung anak ko. Kami sa ospital ng dugo. Bukas malalaman mo, sabi niya. Tapos nagpunta po ulit kami. Sabi niya, wala pa daw po update. Hanggang ngayon, wala nang update. Kinukulit-kulit ko po siya, sir, na po, wala talagang update. Magkano inabot ang bayaran sa ospital? 500 plus po. 500,000 plus? Plus, opo. Paano kayo nakalabas? Pumila po ako sa DSWD po. Tapos, PhilHealth po. Nabuo? Nabuo. Well, alam kong ang isip mo ay siyempre nandun sa iyong anak, sa pamilya. So before we discuss yung legal, just want you to know, we will help, no? Whether it's communication with the company, abogado para tignan nga yung proseso, yung kaso nyo, and everything, no? So, syempre, yung advice na ibibigay ko sa iyo, namin, is based sa sinabi mo, i-assume namin na lahat ng sinabi mo ay totoo. Di ba? Kasi, syempre, pag iba yung facts, halimbawa, sinabi nila, hindi, sumagot kami, eto, tapos hindi pala yun yung nakwento mo. Syempre, umiiba. But ang punto ko is that open yung show natin sa side ng bus company. So, start lang ako dun sa general, ha? In general kasi, pag ikaw ay nakasakit,
at either meron kang criminal intent or meron kang criminal negligence, ikaw ay may pananagutan both criminal at civil. Ano yung criminal intent? Inisip mo na makasakit. Galit ako doon, sasagasaan ko nga siya. Criminal intent yon. Ano naman yung criminal negligence? Halimbawa, nagse-cellphone ka, hindi mo napansin, nabangga mo yung nasa harap mo. Pwedeng patunayan na may criminal negligence ka. Bakit ito muna binabanggit? Kasi nga, base sa nangyari at depende sa injury ng tao, meron kasing tinatawag niya reckless imprudence resulting in. Yung criminal negligence, yung reckless imprudence. No? So, ang punto ko, ang liability ay manggagaling sa sino bang may kasalanan, sino bang nakasakit. So, assuming kasalanan nung driver, ang first tanong dyan is, pagkasalanan ba nung driver ng isang public utility vehicle, liable ba yung kumpanya? Yes. Yung pakikipag-usap ay dapat yan good faith. Lahat ng public utility vehicle, kailangan yan ng permit. Assuming hindi kasalanan ng driver. Pero pag hindi maganda ang pakikitungo nyo, pwede po tayo mag-complain para tanggalan ng lisensya or ng permit yung bus company na yon. Hindi nila karapatan yon na magnegosyo ng ganon. It's a privilege granted. The last issue that I wanna talk about quickly kasi may agreement kayong 5,000. Kung may kasulatan kayo na tulong kami 10,000, 5,000, babayaran namin, hindi ibig sabihin na inaamin nung magbabayad na kasalanan ko na to. So I'll stop there, but I want you to know na may mga proseso and we will accompany you step by step. Yung sagot ko, bilang isang nanay, tsaka bilang isang biker, tapos syempre yung bilang isang abogado, no? So normally sa batas, ang lagi natin uumpisahan ay ano ang obligasyon ng isang tao o partido at ano ang responsibilidad. So, ganun din ang bus driver, ganun din yung nag-drive nung e-bike. Meron silang responsibilidad at meron silang karapatan. Pag dinala natin ang e-bike or e-scooter sa kalye na bawal doon at may nangyari, tayo ang lumabag. May responsibility din si driver ng e-bike dahil bakit siya nag-drive doon. Hindi ko naman to pangaral sa'yo, pangaral ko to sa lahat. Kahit pedestrian pala, di ba, may overpass nga dyan, tumakbo ka, kasalanan mo yan. That's the first thing I want to point out, na nasa tama ba si e-bike? Kasi may general rule tayo na sa national road, hindi pwede yung mga e-bike. Very clear kasi sa ating batas na kung sino yung negligent, siya ho ang magbabayad ng damages. That's why yung umpisa ng kwento ko is kailangan alam natin ang obligasyon natin. Kasi pag hindi natin nagampanan ang obligasyon natin, and usually hindi natin nagagampanan yun dahil may talagang masama tayong pakay or negligent tayo. Sa hindi sinasadya, pabaya tayo. That's why pangaral ko po nga yun sa lahat. Kasi kung bawal ho doon ang e-bike, medyo problema talaga. May nais kang sabihin? Ang hirap. Akong nahihirapan kapag nakikita ko yung anak kong ako ang naglilinis ng mga sugat po niya. Ako talaga nahihirapan. Sobrang sakit mo nararamdaman ko bilang isang ina na ganun po yung nangyari sa kanya. Sabi niya, sabi niya sa akin, Ma, magluluto tayo bukas dahil wala pa po akong gamit sa school, sabi po niya. Tapos na disgrasya na po ng Sabado, sabi ko, nung pagpasukan na po sana yun, nakabili na kami ng mga gamit po. Hindi naman na magagamit. Yung kapatid na lang po ang gumamit po ng mga binili po namin. Pinilit ko po pa rin po para makabili lang, makasakaling makalabas din po siya ng Gemma, alam mo yung anak mo, marami pang paraan talaga. Pati minsan sa therapy pa lang, madadaan na yan sa therapy eh. Sa therapy na po siya, ate. Pero kaka-aksidente lang may nagte-therapy ng 1 taon, 2 taon. So, marami pa tayong aasahan dyan. Nagagaling siya talaga. Kumbaga, konting tiyaga lang. Tapos nabanggit din niya kasi na, yun nga, pati yung negosyo niyo na natigil dahil, so doon kami tutulong kasi ang nais natin is dahil sa isang trahedya, hindi naman masira lahat, no? So hindi lang namin kayo tutulungan doon sa medical expense, pero yung puhunan para doon sa kabuhayan, para mabalik lang sa normal. Dahil kumikita naman kayong mag-asawa di ba? Tulong-tulong tayo. Huwag ka na umiyak. Talagang tingin ko, happy ending tayo. Okay. Salamat po sa inyo. Salamat.
Sa ating pagbabalik po ay magpapasalamat tayo sa mga atletang Pinoy na nagbigay ho sa atin ng karangalan noong nakaraang 2024 Olympics na ginanap sa Paris. Ito po ay magaganap sa pagbabalik ng... Matapos humarap kina Kuya Alan at Ate Pia, inabutan ng financial assistance si Nanay Gemma ng programa. Nang dalawin si Gemma ng Cayetano in Action Team, abala siyang nagtitinda sa kanyang sari-sari store na muling nagkalaman na. Masaya rin niyang ibinalita ang unti-unting paggaling ng kanyang dalagitang na aksidente at patuloy na tutulong ang programa kina Gemma at sa oras na kinakailangan na ng therapy si Heart Janela. Nagpapasalamat po ako kay na Kuya Alan, Ate Pia, at saka si Tito Boy dahil sa binigay po nilang tulong sa amin. Medyo makaunahon na po kami. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.